Magandang umaga sa inyong lahat. Maaaring tumayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, bago ang lahat, maaari bang pakiayos ng inyong mga upuan at pulutin ang mga kalat sa ilalim ng inyong mesa? Okay, maraming salamat. Handa na ba ang lahat? Okay, kung gayon, bago tayo magsimula sa ating talakayan, may inihanda ako ritong pangkatang gawain. Magbibigay ako ng panimulang pangungusap at iyong dugtungan. Handa na ba ang lahat? Okay, kung gayon, magsimula na tayo sa unang pangkat. Magaling! Pangkat una. Ang susunod naman ay ang pangkat dalawa. Okay, magaling! Okay, ang nanalo sa Pass the Story natin ay ang pangkat dalawa. Okay, class, noong nakaraang pagkikita, ano nga uli ang ating tinalakay? Tama! Ito ay tungkol sa maikling kwento. Mamaya, mas lalimin pa natin ang ating kaalaman sa maikling kwento. Pero bago ang lahat, may inihanda akong larawan dito at ibabahagi ninyo sa klase kung ano ang pagpapakahulugan ninyo sa larawang inyong makikita. Una, ano ito? Okay, tama! Ito ay mag-asawang masaya. Ang susunod naman, okay, ito ay isang babaeng buntis. Susunod na larawan, ano ang papakahulugan mo dito? Okay, isang amang lasing. Ang susunod naman, okay, ano ito? Ito ay nasunog na ospital. At ang susunod na larawan ay ang lalaking nabilanggo o sa kulungan. Dumako naman tayo sa ating gawain. Makikita ang mga titik na nakascramble at aayusin nyo ito upang makabuo ng isang salita. Una, krimen na sadyang pagsunog sa isang ari-arian. Ano ito? Tama! Ito ay arson. Pangalawa, isang uri ng trabaho. Ano ito? Magaling! Ito ay mason. At pangatlo, kinakasama sa buhay. Ano ito? Magaling! Ito ay asawa. At ang pang-apat, isang madilim na silid na hindi masisilip ang langit. Magaling! Ito ay oblo. At panghuli, bahay o maliit na kubo na gawa sa pinagtagpi-tagping yero. Tama! Ito ay highball. At ngayon naman, ating susuriin at alamin kung bakit binamagatang di mo masilip ang langit ang maikling kwento na isinulat ni Benjamin Pascual. May niiprinta ako ditong sipi no kung saan babasahin nyo lamang ito sa loob lamang ng 20 minuto. Ngayon ay ating tatalakayin ito. Ang mga katanungan ay, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Tama, ang tauhan ay ang ating pangunahing tauhan na kung saan isa siyang mapagmahal at responsabling asawa. Ngunit siya'y nakulong dahil sa kasong arson, dala ng galit sa mga taong tumulong sa kanyang asawa. Ang pangalawang tauhan naman sa kwento ay si Luding, isang mabait at mapagmahal na asawa. At ang pangatlo ay si Ginoong Kahukom na kung saan si Ginoong Kahukom ay isang mayamang nagmalasakit kay Luding na hiningan ng tulong ni Luding ngunit hindi siya nag-atubiling tulungan ito. At ang pang-apat na ating tauhan sa kwento ay si Ginang Kahukom. Siya ay walang pakialam sa mga taong nangangailangan. At ang mga nurse at doktor
na kung saan ang mga nurse at doktor ay isa sa mga dahilan kung bakit namatay ang anak ng mag-asawa dahil hindi nila tinulungan ito. Anong kaso ang kinaharap ng ating pangunahing tauhan? Tama, no? Kasong arson. Dahil sa sobrang kalasingan at sakit na kanyang nadarama ay sinunog niya ang nasabing ospital. Saan naman humingi ng tulong si Luding papuntang ospital? Mahusay. Sa panahong humihilab ang tiyan ni Luding at wala ang kanyang asawa sa kanilang tahanan, humingi siya ng tulong kay Ginoong Kahukom. At hindi naman nag-atubiling tulungan ni Ginoong Kahukom si Luding na dalhin ito sa ospital. Pero, bakit nga ba namatay ang anak ng mag-asawa o yung sanggol ng mag-asawa? Tama, sa kasamaang palad dahil sa kapabayaan ng mga nurse at doktor, nang malaman nila na hindi pala asawa ni Ginoong Kahukom si Luding ay pinabayaan nila ito. Bakit nagawa ng pangunahing tauhan na sunugin ang ospital? Mahusay. Dito rin napagtanto ng pangunahing tauhan na dahil sa kanilang estado ng buhay, dahil sa mahirap lamang sila ay hindi sila binigyan ng sapat o karapatan o di kaya hustisya na kung saan ang mga nurse at doktor ay hindi sila tinulungan o hindi nila tinulungan ang kanyang asawa na kahit na manganganak na ito na kung saan ito ang naging dahilan na mamatay ang kanilang anak. Nalinaw na ba sa inyo kung ano mga suliranin, damdamin at desisyon na kinakaharap ng pangunahing tauhan sa akta? Mayroon dito ako mga katanungan upang lubos pang maunawaan ang pinagdadaanan ng pangunahing tauhan. Narito ang katanungan. Sumasang-ayon ka ba sa ginawa ng pangunahing tauhan sa pagsunog ng ospital? Sunod ay, sumasang-ayon ka ba na ang hustisya ay para lamang sa mayayaman? Okay, magaling at lubos ninyong naunawaan ang ating itinalakay ngayong araw. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangkatang gawain. Panuto ay bumuo ng 2 pangkat. Sa unang pangkat ay mag-isip ng mga pangyayari sa buhay katulad sa nangyari sa binasang akda at iulat ito sa buong klase. Sa ikalawang pangkat naman ay ibigay ninyo ang isang isyong panlipunan at ibigay ninyo ang inyong sariling opinyon o saloobin dito. Bago magtapos ang ating klase, may bibigay ako ng isang gawain. Sa isang kalahati na papel, sa loob ng 5 pangungusap, ipalagay na ikaw ang nasa posisyon ng pangunahing tauhan, ano ang iyong gagawin upang maiwasan ang pagkakakulong, ngunit mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng iyong anak. Okay, tapos na ba ang lahat? Maaari niyo bang ipasa sa harapan ng inyong papel? Maraming salamat. Ngayon, may isang takdang aralin akong ibibigay. Sa isang long size bond paper, gumawa ng isang maikling kwento tungkol sa sariling karanasan. Ipasa sa susunod na pagkikita. Maraming salamat.